May hiling ang mga taga-Batanes kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong marami sa mga bahay nila ang nawasak dahil sa bagyong Julian. Kaninang hapon, inulan na naman ang ilang lugar kabilang ang Metro Manila. Saksi si Joseph Moro. Walang bagyo pero biglang buhos ang malakas na ulan sa Metro Manila kanina. Halos zero visibility sa EDSA southbound Tacubao, Quezon City. Ang resulta, baha, gaya sa bahaging parte ng Mother Ignacia Avenue. Gayon din sa Timog Avenue. Abot hanggang EDSA Guadalupe ang ulan kaya ingat sa pagbiyahe ang mga motorista. Bumagal din ang trapiko sa Quezon Boulevard, Maynila dahil sa ulan. Thunderstorm ang nagdulot ng malakas na ulan batay sa dalawang advisory ng Pag-asa nitong tanghali. Patuloy naman ang pagbangon ng ilang lugar sa norte na hinambalos ng bagyong Julian. Sa Batanes kung saan lagpas 2,000 bahay ang nasira, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama si Batanes Governor Marilu Cayco, ininspeksyon ng Pangulo ang Batanes Central School na natuklap ang bubong dahil sa bagyo. Namigay roon ang Pangulo ng mga yero at kahoy. Sa October 6, asahan daw na may darating pang barko karga ang mga supply. Namigay rin ang second round ng family food packs ang DSWD, pati mga water filtration device. Nakatanggap din ang probinsya ng 25 million pesos mula sa Pangulo para sa rehabilitasyon at financial assistance. Release na tayo nag-start 10,000 bawat household. Pinagtagaan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Sa kanyang pagbisita dito sa Basco, Batanes, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangailangan na matulungan ang mga residente ng Batanes na maipagawa ulit ang kanilang mga nasirang bahay dahil sa bagyong Julian. Sa pulong ng Pangulo kasama ang mga opisyal ng lalawigan, humiling si Governor Cayco ng moratorium o paghinto muna sa pagbabawal sa kanilang manguha ng mga bato at buhangin bunsod ng kanilang pagiging protected area. Hanggang kailan pa po kaya kami magtitiis dahil sa napaka-restrictive na batas na ito? Bagamat maganda ang intensyon ng batas na ito. Palagay ko mas madali yung quarry, mas mahirap yung pagputol ng kahoy. Dahil bawal talaga po magputol ng kahoy. Anyway, we understand already the problem that you're facing. Binilay rin ng bagyo ang infrastruktura at agrikultura sa Ilocos Norte, ang home province ng Pangulo na nasa state of calamity ngayon. Nagpunta rin doon ang Pangulo. Sa aerial inspection, sinuri niya ang lawak ng pinsala. Sa baba, namahagi siya ng financial assistance at relief goods sa 800 recipients ng Ayuda sa Kapos ang Kita program. Nakatanggap din ang provincial government ng 100 million pesos na financial assistance mula sa Office of the President. Bukod dyan, magpapagawa rin daw ng bagong dike ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.